officers nandiyan. Mga 2,000 sir. Document yung... Nandun na sir. Sir, sa tingin niyo mga ilan sir sila? Sa mga kasama, lahat ng sangkot, dapat managot sa... Ayan po ang mga kaganapan ngayon dito sa harapan ng Senado, mga kababayan. Arresting officers At ito nga po, 2,000 sir. nangyayari ngayon sa Senado ay si Senator Bato, no? Ayon dito sa pulis ay may 2,000 daw po at may arresting officer na naka-ready na, mga kababayan, upang mag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At hindi lang po yan ang naka-ready, mga kababayan. Tingnan nyo po ito, may matagal na po palang naka-ready dito. Aywan ko kung gaano katotoo ito. Ito rin ba ang gagamitin nila katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong? Ayan po, mga kababayan. May isa pong eroplano, ayan po, may Pilipinas ang tatak, ano? At mukhang mga sundalo at aviation spot ang nakasulat dito, no? C295 waiting for boarding passengers. Sino kaya ang passenger, mga kababayan, na hinihintay po nito, itong C295? Sino kaya ito? Sa tingin ninyo, mga kababayan, ito kaya ang nag-aantay na magsasakay pagkalimbawa magtagumpay pong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, ito pong mga kapulisan, mga kababayan? Naku, yan po ang ating tutugay-gayan ngayon sa araw na ito. At ito pa, ano ho? Ang kampo ni Senator Bato de la Rosa at si Tatay Digong ay may magandang update. Si Tatay Digong po ay may nakuha na pong abogado na mas magaling pa kay Attorney Kaufman. At posible na po mga kababayan, ang napakalaking panalo na inaasahan po natin dito sa kaso ni Tatay Digong. At itong si Senator Bato, ako tutugay-gayan natin, mga kababayan, lahat po ng mga umaksyon na kaagad ang Supreme Court dito sa kahilingan, no? Sa nangyari sa kanya. Umaksyon na po, kaya good news po ito, mga kababayan. Tugay-gayan natin ang lahat ng ito. At itong ma-action naman, speaking of action, naku po, may action kagabi. Panoorin ninyo itong action na to. Tingnan natin yung action na to, ha. Pak! Hindi nyo kilala yan, mga kababayan. Oh, hindi nyo yan kilala? Kung hindi nyo yan kilala, yan, dyan muna tayo. Manood, mag-enjoy muna tayo dyan sa eksinang yan, mga kababayan. Dahil kagabi, muntik pala mangyari yung eksinang yan. Kung sino yan, tutunghayan po natin dito sa ating pag-uusapan na reaction video. Samantala, bago tayo magtungo sa mga detalye, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga walang sawang nagla-like, nagsishare, nagsusubscribe sa ating channel. Thank you very much sa inyo lahat. At sa mga bago lang na dumadami at patuloy na dumadami, maraming salamat po rin sa inyo, mga kababayan. Ituloy na po natin ang detalyeng ito. Itong eksena po yung napapanood ngayon, mga kababayan. Tingnan yung forma. Itong formang nakadilaw na ito, kung kilala nyo po, kung hindi nyo kilala, at itong nag-abot ng kamay, na parang naulit itong ganito, mga kababayan. At ganito rin yung formahan. Ha? Okay? Bago ko ipakita sa inyo yung ganito yung formahan na yan, mga kababayan, ha? Yan po ay yung nakadilaw si Senator Rowen Padilla ngayon. At itong nakaputi na tumumba yun, oh, nang tinamaan ng isang napakabilis na straight. Pak! Tumba! Napakabilis ng straight, mga kababayan. May aftershock, no? Si Goma po ito. Si Congressman Richard Gomez po yan, mga kababayan. Yan po ay panahon noong Olympics yata, ng mga Star Olympics, ano ho? At mukhang pinag-awayan yata dito ay ayun, oh, yung nakapula doon, sino yun? Ay isang sikat na artista. Yung kumanta ng wow, dagat. Ay, hindi pala. Ito, mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kahawig yung ganitong eksena ngayon na nangyari dyan sa Senado. Tingnan nyo po ito, mga kababayan, ha. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Parehas, ano? Maabot ng ganong kamay, ano?
Di ba? Mabuti na lang si Senator Robin, mga kababayan, na hindi niya po diyan tinanggal yung kanyang kamay. Kasi yung pag-atras na yun, mukhang yun na yun, yun, mabuti na lang hindi niya binunot. No, siguro kilala na rin ni Senator Jinggoy dahil pare-pare sila mga artista dati, di ba? Alam niya ito, kilala niya ito na makabigla na lang lumipad ang isang street nito ay sapol. Mukhang pariya-parehas man naman mga kababayan, di ba? Kasi tangkad din si Kiko ni Guma. At si Senator Ruben, ganun din, no? Ayun, lumapit na rin si Soto, Ayan na, yun, mga kababayan, yun. Mukhang binunot na ni Senator Ruben ang kanyang kamay. Di ba? Kawig na kawig dito, sa ating unang napanood kanina, mga kababayan. Kawig na kawig, Paano kaya kung walang umaawat sa kanila dyan, walang nag-ano sa kanila dyan, mga kababayan, walang nandyan para awatin. Ayan, ayan, Pak! Sapul! Bilis sapul. Ganyan na ganyan, Tama ka agad, di ba? Yun po, mga kababayan. Okay? So, yan muna, patikim muna natin yan sa nangyari dyan kay Senator Ruben at saka dito kay Kiko Pangilinan. Ano ba yan ang detalye? Mamaya natin pag-uusapan ang detalye dyan. Samantala, tunguhin muna natin itong good news kay Tatay Digong. Ayan mga kababayan, sabi nga dito ni Dr. Richard Erika Mata, paglaya ni XPRRD nakasalalay sa pagkapangulo ni VP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi na po nila kinikilala, hindi na po nila nirerespeto ang due process of law. Hindi na po ito ang totoong sistema or batas na nangyayari sa ating bansa. Mayroon pong mga sibilyan katulad ni Trililing na wala naman pong otoridad para mag-serve ng warrant of arrest or wala pong karapatan, ngunit siya po ang una-una na nandyan. Alam nyo mga kababayan, maswerte lang talaga itong si Trililing at saka itong si Imbi ay ito si Matibag na napakayabang din mga kababayan na nakikipag-anuhan ng hamunan. Maswerte lang talaga, alam nyo kung bakit. Maraming mga waray-waray dyan. Alam nyo ako kasi bilang isang waray, ang ugali, ito hindi pa sa pag-ano ng mga waray. Alam ko maraming mga waray ditong viewers natin, pag mayabang ka, sinisitil dyan sa isang talagang matapang ka, dito, mano-mano, walang armas, labasan lang ng init ng katawan. Sa totoo lang mga kababayan, yung mga ganitong klaseng aksyon nitong mga ito, ang sarap talaga, Buti na lang talaga, nagbago na ako, hindi na ako yung ganun dati na mga unang panahon. Nung bata-bata pa tayo noon talaga. Ako dati, bumili talaga ako ng gloves para, sabi ko, sige. Kasi maganda yung gloves kasi nga pagka naglabas lang ba ng init ng katawan, lalaki sa lalaki lang talaga. Yun, ganun. Kung talagang matapang ka, hindi, naghahamon ka ng suntukan, naghahamon ka ng dahil may baril ka, isa kang mataas ang posisyon, o kaya isang trilyanes kang mayabang, di ba? Kung one-on-one lang kayo dyan, may yabang pa ba kaya? May tapang pa ba kaya kayo? Hindi yun ang tapang. Sa amin kasing mga waray, pag sinabi mong tapang-tapang yan. Hindi yung tapang na Kasi pwede kami, ang matapang, hindi naman agad sugod ng sugod, hindi. Pero kung gusto niya talaga ng tapang na, yung matapang na lalaking lalaki talaga, walang palabasan lang ng init ng katawan, ulo, di ba? Ganun lang. Mano-mano. Ang nakakagigil na mga kawal, kasi pinipilit nila talaga ang gusto nila Pinipilit nila talaga ang gusto nila Di ba? Hindi ko po inuudyokan ng mga kababayan natin, pero ito sinasabi ko lang bilang isang ugaling waray. I know, alam ko na alam nito ng mga waray. Hindi kasi talaga ganun mayayabang ang mga waray. Wag mo talagang uunahan. Yun yung sa mga waray. Ay, nakakagigil kasi mga kababayan Kaya yabang makipagamunan, kaya yabang manakot kasi nga sila nasa posisyon. May mga armas sila, may mga baril sila, di ba?
Oh. Ito mga kababayan, bago natin tunguhin yung kay Senator Bato, ito muna unahin natin ang aksyon ng Supreme Court. Kahapon lang po ito, Supreme Court mismo mga kababayan, ano, na newly uploaded pleading in current cases involving public interest. JR number 8747. Teka lang mga kababayan ha, mayroon lang ako gustong gawin dito. Wait lang ha. Ay, mali. Wait lang. Mali. Wait lang ha mga kababayan. Mayroon akong gustong gawin dito eh. Wait lang. I-chat GPT natin ito para i-translate natin sa Tagalog para mas maraming makaintindi katulad ko, no? At perhaps yung iba sa inyo katulad ko rin na hindi rin masyado ganun kalalim or ganun kalawak na maunawaan tong mga pananalita lalo na nga sa legal. Pa-translate nga natin to mga kababayan ng Tagalog. Ano po bang ibig sabihin nito? Ay, mali, nandun na pala. Subukan nga natin kung kaya niya i-translate. Ayan, ito na nga. Bagong in-upload na pleading sa kasalukuyang mga kasong may pampublikong interes. Ayan, JR number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa v. Honorable Lucas Bersamin et al. Petition for certiorari or certiorari and prohibition na may kahilingan para sa TRO injunction. Lubhang apurahang karagdagang manifestasyon na may mosyong tungkol sa agarang pag-aksyon ng Korte Suprema sa petisyon kaugnay ng pag-aresto at usapin sa ICC. Ang mga kopya ng mga kamakailang pleading at kautusan sa mga kasalukuyan ay pampublikong interes ay regular na ina-upload sa court sa current cases page ng Supreme Court of the Philippines. I-scan mo daw po ito. So mga kababayan, pag sinabi pala sa aking pagkakaintindi, pag sinabing na-i-upload na, ibig sabihin parang naka-registered na mayroon na pong ganitong klaseng kaso ngayon na nakasampa sa Supreme Court. Ito nga yung certiorari, no? Certiorari, ano ba yun? Certiorari, yan. Certiorari and petition for certiorari and prohibition. Yang dalawang yan mga kababayan ay uploaded na po sa Supreme Court. Ibig sabihin naka-registered na sa Supreme Court na may ganito ng kaso. So, ibig sabihin nito, hindi na po pwedeng basta galawin si Senator Bato dyan, mga kababayan. At the same time, yung nangyari kay Tatay Digong, dapat agaran na nilang aksyonan kung ano po talaga ang dapat mangyari doon. Kasi nga, ito na naman, mukhang tila, gusto na naman nilang ulitin ang ginawa kay Bato, ginawa kay Tatay Digong dito kay Senator Bato. Dahil nga po ito sa mga nakikita na po natin ngayon, mga kababayan, na may mga pulis pa rin ngayon dyan sa Senado na ayon nga sa atin ng panood, 2,000, no? So ibig sabihin, ito, dapat na magpaliwanag ang ating mga kinakaukulan. Ito nga Lucas Bersamin, kasi yung panahon pa ito ni Lucas Bersamin eh. Pero ngayon, andito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang panahon ni Senator Bato de la Rosa ito, ngayon pa lang ito na-upload mga kababayan. Ibig sabihin kung na-upload na to, mayroon na ritong say ang korte. Nakarating na sa kanilang jurisdiction ito. Pagkatapos, pipilitin yung lalabagin ito nang wala man lang kayong paliwanag tungkol dito. Anong ibig sabihin? Di ba? Or, hindi ninyong intayin muna itong sinasabi ng ang magiging pasya dito ng Supreme Court kung papanigan ba itong petition for certiorari and prohibition. Mga kababayan, napakaganda po ng ginawa ng grupo
nila Attorney Panilo at ng iba't ibang mga abogado na naggumawa po ng petisyon na ganito. At nagtagumpay na po sila. Ayan po, no? Breaking news, Attorney Panilo lawyer of former President Duterte urged Supreme Court action as Senate NBI standoff sparks constitutional crisis. Di ba? So tugmang-tugma itong mga kababayan na naglabas na po ngayon itong Supreme Court ng ganitong pong decision, di ba? Or ganito pong pagtingin or na may upload na nga nila, ito pong nagiging petisyon ng kampo ni Senator Bato at ni Tatay Digong, mga kababayan. So ano pong ibig sabihin nito? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi na nila ito pwedeng i-bypass. Kahit pa sinasabi nila ngayon na mayroon silang ICC warrant dyan, malinaw na po ito na once, una, yung ginawa nila kay Tatay Digong noon, paglabag na yun sa batas ng ating due process ng ating konstitusyon. Kasi, sa batas ng Pilipinas, kinakailangan, bago po dalhin sa ibang bansa ang isang Pilipino na iaarestuhin ng ibang banyagang bansa, kahit ano pa yan dyan, kailangan dumaan muna dito sa due process. Ngayon, ang ginawa nila kay Tatay Digong, hindi yun dumaan. Alam naman natin lahat yon. Aminado naman din sila. Now, nilabag ba nila ang batas? Of course, nilabag nila ang batas ng due process sa ating bansa. Yung Bill of Rights natin. Now, sa ICC, mayroon ba? Of course, mayroon din silang nilabag doon. Di ba? Kasi sila mismo, sinasabi nila, kailangan padaanin muna sa local judicial authority. Competent, ha? Hindi naman competent, impotent. Yung si Torre, wala namang kwenta yun eh. Di ba, mga kababayan? Brinaso lang din ni Torre. Paano? May mga baril eh. Paano eh? Libo-libo ba naman ang mga pulis na mga nandyan eh? Di ba? Pero kung legal ang pag-uusapan, hindi nila magagawa yon. Kaso nga lang, kidnapping at illegal ang ginawa nila, nagawa nila. Kasi nga, hawak nila lahat ng kapangyarihan eh. Nagmula pa naman sa presidente eh. Di ba? So ano mangyayari? Ngayon kasi Senator Bato, gusto niyong ulitin, ito na. Pag ginawa pa ninyo ito uli, talagang di ba ang ating bansa mayroon pong tatlong magkakahiwalay na magkakaparehas ang kumbaga pantay sila sa kapangyarihan at equal pala, tama, equal. Ito yung legislative, ito yung judiciary, ito yung executive. Yung executive part, ito yan sa mga NBI, mga pulis, executive yan, mga sundalo. Yung legislative, Congress at saka Senado. Yung judiciary, ito, korte. Paano yan ngayon pagka nilabag din nila ito? Halimbawa ngayon, pilitin nilang kunin si Senator Bato at kidnapin nila. May nakahanda ng eroplano yata. Paano pag nagtagumpay sila? Ano ibig sabihin? Mabibit-bit si Senator Bato at mawawala ang dalawang branch ng ating gobyerno, yung legislative at ang judiciary. Ang namamayanin na lang yung executive. Sila na lang ang may hawak ng kapangyarihan sa lahat. Which is mali. Hindi po yan ang nakasulat sa ating konstitusyon. Pag nagwala ang taong bayan, dahil sa ginagawa ninyong panggigipit at hindi nyo na nirerespeto mismo ang mga batas na umiira sa ating bansa, hindi na kasalanan ng taong bayan yan. Di ba? O ito So ayan mga kababayan, may mga ebidensya tayo mayroon pong namataan na mukhang mayroong inaantay na gustong ilipad. Ito kaya yun mga kababayan, kasi 2,000 daw po ito. 2,000 daw po itong mga kapulisan. Narinig naman po natin dito. Document yung Nandun na, sir. Sir, sa tingin niyo mga ilan, sir, sila? Sa mga kasama, lahat ng sangkot! arresting officer dyan. May 2,000, sir. Document yung Nandun na, sir. Sir, sa tingin niyo mga ilan, sir, sila? 2,000 daw arresting officer. Tinanong, mga arresting officer nandyan? 2,000 sir. Ay grabe mga kababayan. So ilan yan? 2,000 yung arresting officer. Ilan libo naman itong mga nakabarikada lang ng mga pulis? Tama kaya ang sinasabi na 10,000
ang ilalagay dyan ng mga kapulisan? Nako, mga kababayan. Ito, ito pa oh. Just in, AFP deploys Marines near Senate. Ngayon, bago po ito oh. Mindanao Times, sabi dito, 46 minutes ago, the Armed Forces of the Philippines has deployed Philippine Marines near the Senate on Wednesday, May 13 as part of what officials described as standard security procedures. An official said the deployment was made in support of ongoing law enforcement operations, stressing that the move follows established security protocols. Updates. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said on Wednesday that Marine deployments in key government and public areas including the Senate, Malacanang Palace and the Rizal Monument are part of routine security operation and ayan mga kababayan, mukhang nagkataon lang kaya ito. Ayan, si ano po ito si Attorney Israelito Torion ang nagano nito. Mayroon na pong mga Marines. Kaya mga kababayan, punta po tayo doon. Tulungan po natin, no? Tulungan po natin ang si Senator Bato, protektahan po natin. Tingnan nyo itong mga ito nga nagpupunta sila sa bagay kasi may bayad mga kababayan. Tingnan nyo Ayan po mga kababayan natin nagkakabayaran na. Ayan, tingnan nyo. Lista-lista. Bayad. 500, 1,000. Naglilista na si Madam. Bayaran na yan. Yung mga kasama niyo Magkano ang lista, Madam? sinisigaw sweldo. Magkano? Hindi sila nabigyan. Paano naman sila? Paldo. Di ba? Alam niyo kaya hindi umuunlad yung bansa natin Ayan ang paldo. Kasi tumatanggap kayo ng bayad, tapos ninanakawan din kayo. Di ba? Tapos ngayon nag-OT kayo, 300, putang inang yan. Uwi na lang ako, mag-scatter. Paldo. Huling-huli sa kamera. Yung bigayan. Yan mga kababayan, huling-huli sa kamera ng ating kasamang vlogger na si Kababayan PH, no? Ang bayaran. Kagabi po nandyan din po tayo, no? Ho? At mamaya magpupunta rin po tayo diyan. Samahan niyo po kami mga kababayan, sama-sama po tayo. Kasi delikado po talaga yung tingnan nyo itong mga ito, mayroon po silang binabayaran para lang magpunta diyan. 'Di ba? Samantalang tayo, kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang diskarte. Di ba mga kababayan? Sa ngayon mga nangyaring ito, payag ba kayo na maaresto si Senator Bato? Ito yung sabi ni Senator Marcolita. Papayag ba kayo, sir, na maaresto po si Senator Bato de la Rosa, sir, dito sa visa po ng ICC warrant? Sir, ang sakit. Opo, ang sakit, sir. Kayo, papayag kayo? Kayo, sir. Hindi, kayo muna. Sir, hindi kami yung dapat mag-comment, sir. Kayo po yung... Hindi, kayo lang. Kasi Pilipino, papayag kayo? Ayun nga. Yun ang sagot. Okay? Sir, how are you helping Senator Bato, sir? How are you helping Senator Bato? Are you giving him advice? We are implementing our resolution. Opo. Resolution number 44. Pagkain. Opo, na kailangan idaan sa local courts. Hindi lamang yun. Sir, yung suspended is the rules that is intended for Senator Trillanes. Bakit? May warrant of arrest na si Trillanes? I did to Senator Bato po. Sorry. Inintroduce ka eh. Inintroducein. Sir, ano ba sa Hindi lang kay mga Senator Bato. Sa lahat ng Pilipino na maaaring malagay sa ganong kalagayan. Pero no, understudy pa po yung post sa amendment sa rules. Ay, ano na yun? Ano? Sir, how Ano yung safe... sinasabi mo? Yung resolution? Hindi ko maintindihan. Habang yung proposed amendment po sa rules. Siyempre sa proseso, kailangan pupunta sa rules. Sir, how safe is Senator Bato from arrest habang nandito siya sa Senado? Wala po talagang arestuhan. As safe as you are when you are at home with your husband. Ganon ka-safe, sir. Yes, ma'am. Thank you. Sir, papayag ba kayo, sir, na maaresto po si Senator Bato de la Rosa, sir? Ang ganda ng sagot dito ng Senator Marcolita, no? Tinanong din niya ang nagtatanong ng reporter, Sir, papayag ba kayo na maaresto si Senator Bato? Ikaw, tinatanong ko, anong sagot mo?
Di napilitan sumagot ang reporter. Ang sagot niya ay ayaw niya rin. So kita nyo, pati mga reporter ayaw nila. Mga kababayan, paano ba naman nangyayari sa ating bansa ngayon? Itong si Trillanes talaga, ang sarap, no? Ang sarap hamunin ng ano eh. Labasan lang talaga ng pawis. Labasan lang ng sama ng loob, init ng katawan. Baka init ng katawan lang yun, Trillanes. Oo, sa gitna ng plaza, no? Ang sarap talaga. Pitikan na lang ng itlog, siguro. Parang magkaalaman na kung sino ang pisot. Baka mamaya, hindi natin alam, pisot pa yan eh, no? Hindi ko naman sinasabing pisot yan. Baka lang. Putres na yan. Napakatapang eh. Akala mo naman kung sinong matapang eh. Di ba? Ginagawa ka lang aso nitong bangag na presidente natin eh. Tuwan-tuwa ka naman. Ayan mga kababayan, ano ho? So, ano masasabi ninyo rito? Okay. So, puntahan muna natin itong video na napakaganda po ng video na ito mga kababayan tungkol po dito sa kay Tatay Digong. Ito yung bagong abogado ni Tatay Digong. Panoorin natin. Napakahusay pala nito. May bago ng legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahahawak sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Kinilala ang bagong abogado ni former President Duterte na si Attorney Peter Hines, isang British lawyer na prominente at leading practitioner sa international criminal and humanitarian law. Aabot na rin sa 25 taon ang kanyang karanasan sa pagtatanggol sa tribunal sa The Hague. Kabilang na ang ICC, ang International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at maging sa Special Tribunal for Lebanon. Samantala, tumanggi nang magbigay ng komentaryo si Vice President Sara Duterte tungkol sa bagong abogado ng kanyang ama. Hindi rin umano niya ito nakausap pa sa ngayon. Iwan na lang natin sa ICC ang mga official announcements sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi kahit ano pa namang sabihin natin dito sa labas, kung hindi yon order o utos ng ICC ay wala din katuturan. Ayan nga po mga kababayan, ito nga pong ICC ay may bago na po si Tatay Digong na lead counsel. Ito na po yung talaga yung para sa litigation, sa trial na po talaga. Ito po, sa mas marami pang pagkakakilanlan sa kanya, no? Ito yun eh. Kaso nga lang, video lang mga kababayan, tawag nito yung parang sulat-sulat lang. Pero tingnan nyo po basahin nyo lang po, ang ganda ng qualification pala nito. Puro pala halos panalo lahat ang kanyang kaso. Tanggalan ko lang ng sound mga kababayan, baka to? Copyright ito? Ganyan lang naman yan, no? Ayan po, ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang British lawyer na si Peter Hines, na ang tatayong bagong abogado ni Duterte bilang kapalit ni Nicholas Kaufman. Ayan, basahin natin ang subtitle mga kababayan, sa St. Philip's Barristers website inilarawan bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa international criminal at humanitarian law. At halos 25 na taon na siyang humaharap sa iba't ibang international tribunal sa The Hague. Sa ICC, naging abogado siya ni Jean-Pierre Bemba, dating defense minister at senador ng Democratic Republic of Congo. Dito nakilala si Hines matapos niyang mapawalang sala si Bemba, mga kababayan. Ayun po ang kanyang record. Sa lahat ng kaso sa appeal, ayan, noong 2024, itinalaga rin siya ng ICC para kumatawan. Ayan, ang kilalang leader ng Lord's Resistance Army. Anong nangyari dito mga kababayan? Sa kauna-unahang in absentia hearing sa ICC, mayroon pala silang in absentia hearing, Teka lang sandali mga kababayan.
in absentia, di ba? Pag sinabing in absentia yung wala doon, pwede pala itong gawin eh. Di gano'n na lang, dali na lang dito si Tatay Digong, tapos mag-in absentia na lang sila doon. Absent, di ba? Yun ang ibig sabihin ng absentia eh. Katulad ng ginawa sa ginawang paghatol ng Russia dito sa mga ICC judges. Absentia din yun, di ba? Oh, mayroon pala sila nito. Teka, balikan natin. Ayun no, sa kauna-unahang in absentia hearings sa ICC, mayroon palang nauna ng in absentia. Ibig sabihin, absent, wala doon ang akusado, pero nagtutuloy ang hearings sa ICC. Anong nangyari dito? O pagdinig kahit wala mismo ang akusado sa... Ayan no, wala mismo ang akusado sa korte, absensya nga. Sa Special Tribunal for Lebanon naman, kinatawan niya ang mga biktima ng terrorist bombing sa Beirut na ikinasaway ni dating Prime Minister Rafik Hariri. Humawak na rin siya ng mga kasong may kinalaman sa genocide, crimes against humanity, war crimes, at international terrorism. Mula 2019 hanggang 2021, naging presidente siya ng International Criminal Court Bar Association. At siya ang kauna-unahang re-elected sa naturang posisyon na Eric. Grabe no? Ayon sa kanyang LinkedIn profile, siya ay isang defense trial advocate na may malawak na nakaranasan sa International Criminal Tribunals at sa ICC. Kabilang dito ang paghawak niya sa tinawag na largest criminal trial since the war, na may kaugnayan sa kasong Popovic et al. Ano yung Popovic? Pop yun, no? Sa May 27, nakatakda ang status conference sa kaso ni Duterte na magsasilbing official na simula ng trial phase. Kita nyo? Kaugnay ng crimes against humanity of murder at attempted murder. Kita mo, mag-uumpisa pa lang na, na si Tatay Digong, no? Mag-uumpisa pa lang ng trial si Tatay Digong, pinarusahan na ng animal na ICC na to sa kagagawa nitong buwisit na trililing na hudas na Barabas Istas na to. Ayan mga kababayan, so pwede pala itong ICC gumawa ng isang kaso or magtuloy sila sa kaso dyan in absentia. So pwede nila ito gawin kay Senator Bato, di magtuloy-tuloy kayo ng kaso dyan. Wala namang problema yan. Ituloy nyo na rin. Andyan na rin si Tatay Digong, dito si Senator Bato. Oh. Senador yan namin dito eh. Kailangan namin magtrabaho dahil binuto yan ng taong bayan. 20 million kayo ba? Ilang bang bumuto sa inyo mga hudas kayo, mga animal kayo ng mga ICC? Di ba? Wala naman kayo silbi sa mundo eh. Konsentidor kayo sa mga adik. Tagapagtanggol kayo ng mga drug lord, mga adik. Yun ba? Di ba mga kababayan? Di pa ako nagpaparatang ha. Ginagamitan ko lang po ng logic dahil nakakabuisit eh. Dahil kayo mismo may batas eh. Bago ninyo dalhin dyan, dapat idaan muna sa local judicial authority. Pero ayaw nyo sundin, so nabig sabihin, hindi kayo korte. Hindi kayo International Criminal Court, kundi kayo talaga international criminal kayo. Yun. Huwag nyo nang dagdagan ng korte, hindi kayo korte. Kasi krimen yung ginagawa ninyo. Yun ang maliwanag dyan. Di ba? Palibasa, bangag kasi yung nagpadala, nagpakidnap dyan sa inyo, sa kay Tatay Digong, kaya nagawa ninyo yung kay Tatay Digong, di ba? Ito mga kababayan ng magandang video kung saan ang pagkakainitan ni Senator Bato. Punta na tayo dito. So ayan ha, ayan na yung si Tatay Digong, napakaganda, napakahusay pala ng kapalit ni Kopman at napakagaling na abogado. Oh. Tingnan natin dito ang nagbakbakan itong dalawa. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aarestin sa loob mismo ng Senado? Pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? For the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against
Resolution number 44. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Ayan, irereklamo niya si Pangilinan sa pagsigaw, mga kababayan. Ito po pala ang nangyari dyan. Ano? Panoorin natin tong video na to. Oh, ayan oh. Nagpapaliwanag. Hindi kita sinigawan. Tumaas ang boses ko. Ito'y at Hindi kita tinakot. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naniligaw. Nakipagkamay pa si Ako nanakot. Tito Soto kay Senator Marcolito. sumisigaw. Tumaas ang boses ko. Humihingi ako ng paumanhin Ito ay bagay sa'yo ng sigaw at tumaas ang boses. Okay ba yun? Talagang kahit kami nagkakatong boses, but hindi nyo rin existential issue. Wala akong sumigawan dito kahit sino mo. Ulinaw ko yung sinabi ko. Lahat, magalang ako sa inyo na. Eh, sinigawan mo nga. Sinigawan mo nga. Yung ka, Pero kailangan mag-apologize sa atin. Kasi personal ko ang takong dapat. Tolpo, ayun lang, nandun lang. Yung Tolpo, na lang. Pang barangay lang sila mga kababayan, yung mga Tolpo. Pang mga maritis lang yan, mga yan. Pang mga mag-asawang nag-iwalay lang yan. Asan ang Tolpong isa? Ayun yung isang Tolpo, na lang. No pake, lahat ng mga senador halos nagtayuan na eh. May pake sila lahat eh. Yung isang Tolpo, ayun. Asan yung isa? Pero pag mga sikat yan na mga vlogger, artista na mga nag-aaway tungkol sa asawa, tungkol sa kanilang mga kaperahan, di ba? Viral yan kay Tolpo. Sige. Video ka agad, vlog ka agad. Sausaw ka agad. Ayun lang, parang nalugi lang. Itutuloy mo pa yung reklamo sa O syempre. Sa ethics na. sa ethics. Hindi ko matatanggap yung natural ng sigawan. Natin. Sila kung gusto nila, magsigawan sila. Pero hindi ako kasama doon. Thank you, sir. Apologize. Nanonood ang asawa ko, anak ko, mga sister ko. Sa akin talaga, hindi ako sanay ng sinisigawan. So, sinasabi nila na natural yan daw dito. Sa akin hindi. Ngayon, kung saan makakarating yung reklamo ko, bahala na magdesisyon kung sino yung magiging chairman ng committee ng ethics. Ethics yan. Kailan sir balak dalhin? Kailan sir yung balak i-file yung complaint niyo? Ngayon na. Isapin ko na yung aking. Sir, nag-extend siya sir ng kamay kanina.
Nag-extension ng kamay, nakikipag... Mag-apologize ka muna bago. Mag-apologize ka muna doon sa Crossroom. kailangan sa plenary mo gawin. So nung Sa nag-extension... plenary niya ako sinigawan eh. Kung Pero so, sinigawan niya ako dyan, okay lang yun, nagkamay kami. Pero doon na ako sinigawan eh. pero sir, nung nag-extension sir ng kamay, nag-apologize siya. Gusto ko nga doon siya kailangan marinig ng asawa ko, ng anak ko, ng mga sister ko na nag-apologize sa dyan sa pulpit. So what if hindi po siya mag-apologize? O, ethics. Wala na okay, hindi naman issue yan. Hindi ba yan issue? Sir, dadalhin niyo sir sa ethics, the issue sir. Hindi sa akin issue, pero sa inyo issue yan. Siguro hindi naman. Iba na lang issue nyo, yung kay Bato. Thank you. Thank you sir. Ayan mga kababayan. Kita nyo? Dinadaan-daan nyo kasi sa ano eh. Kita mo, itong si pumupurma ka, mabuti na lang, mabuti-buti na lang dahil nagbehave na ito si Senator Padilla, di ba? Kung uno niya na bata-bata, kaya nga sabi ko na mapagod yung video, naalala ko tuloy nung video. Hindi naman po tayo basagulero, katunayan, napaka law-abiding citizen natin. Wala po tayong kapiranggot na record sa kahit sa barangay, no? Kasi matino po tayo. Pero alam nyo, hindi dahil sa matino tayo, wala tayong karanasan sa mga ano noon. Iba ako ginawa ko boxing. Nagsuot ako ng gloves, bumili ako ng gloves. 'Di ba? Oh. Paano lang lumabas lang ba yung ano ba? Kasi minsan init 'yan eh. 'Di ba? Kasi dami ngayon tapang-tapangan diyan sa ano eh. Tapang-tapangan diyan sa porque kasi nasa posisyon. As if naman forever silang nasa posisyon, 'di ba, mga kababayan? Hindi ko po kayo sa inuudyo ka na, pero minsan kasi nakakagigil lang ba? Nakakapag-ano ka lang ng reaction kasi akala mo naman, akala nitong iba na to, lahat talaga gusto, kaya nilang tirisin, no? 'Di ba? Mga uplok, 'di ba, mga kabubuhan, dinadamay nila ang taong bayan sa kanilang mga katarantaduhan. Oh. 'Di ba? Tingnan nyo pa ito, isa pa itong bobo mga kababayan. May bobo pa dito isa. Tingnan nyo ha. Itungkol pa rin kay Senator Bato de la Rosa. 80 na teacher mga kababayan. Sabi nitong 80 teacher na ito, sandali ha. Ayun, balita na ito mga kababayan. Yung EFP, nag-deploy ng mga Marines. Oh. Ito, pakita ko ito sa inyong oplok na teacher. Nasaan na yun? May picture yun eh. Nasaan ba yung picture niya? Nasaan na yung picture? May picture siya dito. Ito yun. Wait lang guys ha. At hindi ito na-share. Iba yan eh. Iba yan nakashare. Sandali ha. Sandali mga kababayan ha. Kasi iba yung nakashare na yun eh. Dito baka nandito na. Ayan. Ayan no. High school teacher question sa Supreme Court ang paggamit sa Senado na taguan ni Senator Bato de la Rosa. Bobo pala itong animal na teacher na to. Baka siguro kailangan mag-aral ka pa uli. Anong pinagsasasabi mo na questionin mo yung ginawang taguan? Gago ka ba? Hindi naman taguan yan. Senado yan, opisina yan, nagtatrabaho si Senator Bato dyan. Bogok, 20 million ang bumuto. Ang kay Senator Bato na pumunta dyan sa Senado, hindi yan taguan. Ang dami mga bubo mga kababayan, no? High school teacher pa daw itong ugok na to. Tapos humihiling pa daw sa Supreme Court. Ang kapal ng mukha. Anong kaso? Ha? Anong kaso? Ang sarap debate ng mga ito eh. Anong kaso ni Senator Bato? Para pagbintangan mo ngayon na ginagawang taguan ng Senado. Para bagang sinasabi mong kriminal? Nagtatago? Gago ka ba? O talagang sadyang gago ka lang talaga? Di ba ang daming mga gago mga kababayan, ano? Dati, puwera lang sa federasyon, dati kasi may matanong. Sabi ng di ba yung mga bading, hindi naman sila nanganganak, bakit sila dumadami?
May mga tanong na ganyan eh. Pero mayroon akong magandang sagot yan. O, kaya lang, iba yon. Parang, ito rin kasi ngayon, hindi naman tinuro yung kagaguhan, kabubuhan sa school. Ito, high school teacher pa ito. Pero bakit mga bobo to mga ito? Bakit tumadami mga bobo at mga gago? Di ba? Wala sa hulog eh. Walang kasalanan si Senator Bato. Hindi pa siya sentensyado. Nagtatrabaho siya dyan sa Senate. Bakit mo ko questionan na nagtatago? Sino may sabi sa'yo? Anong karapatan mo pagsabihan ng isang senador na 20 milyong Pilipino ang bumoto? Kasama na ako doon. Gago ka ba? Anong ibig mong sabihin na taguan ang Senado? Ano ibig mong sabihin? Kriminal ang pinapalagay mong kriminal sa Senator Bato? Kung pinagpapalagay mong kriminal, maglabas ka ng isang katunayan mula sa korte na convicted criminal itong si Senator Bato para sabihin mo, para patunugin mo na ginagawang taguan ng Senado at magpunta ka pa sa Supreme Court, ang kapal na mukha mo, bobo, gago. Di ba mga kababayan? Hindi po yan pagmumura. Ayon din po yan sa UP Dictionary, baka nakakaligtaan mo, may UP Dictionary. Ang ibig sabihin ng gago, lalaki na mahina ang ulo at hindi alam ang pinagsasabi. Ikaw, lalaki ka ba? Kung babae ka, gaga. Hindi alam ang pinagsasabi. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo eh. Ang tunog kasi niyan na sinasabing taguan, ibig sabihin, parang dating nagkakanlong ng kriminal. As if naman, may kaso si Senator Bato dito sa korte sa Pilipinas. At nasintensyahan. Wala. Pero baka kasama mo pa, baka kakilala mo, baka kaibigan mo, or baka mentor mo pa, itong isang sentensyado na ng batas korte sa Pilipinas. Si Franz Castro, kilala mo, hindi mo kilala? Teacher ka? O bobo ka kung hindi mo kilala? Di ba? Yun, sentensyado yun. Pati sa Court of Appeals, sentensyado yun. Bakit nagtatago? Saan nagtatago yun? Sa bundok? Hindi mo kini-question kung bakit hindi siya nakakulong? Sentensyado na siya? Sira ulo talaga itong... Aywan ko mga kababayan, mag-iinit talaga kayo no? O ito isang abogado magsasalita dito tungkol kay Senator Bato. Pag-usapan po natin yung sinabi ni Auntie Claire kanina, no, na yung pag-aresta daw kay Bato is pursuant to RA 9851. Again, para sa mga hindi abogado, ito po yung sinasabi ng batas. If you look at Section 17, ang sabi doon, kung may international tribunal that's already conducting investigation and prosecution, our Philippine authority may dispense with the same investigation and prosecution and instead may surrender or extradite the person to said tribunal. Again in both cases, kung mapansin nyo, ang ginamit po na word ay may. So, directory, hindi siya mandatory. Ibig sabihin, may option ang gobyerno, may prerogative. Now, assuming for the sake of argument, na sabi ng gobyerno, sige, isurrender natin siya, may kulatila na sa Section 17 na nakalagay, subject to applicable extradition laws or treaties. So kung gusto mo siyang i-extradite, you have to go through the usual extradition process. At kung gusto mo naman siyang i-arrestuhin pursuant to a treaty, tignan natin kung ano yung sinasabi nung nasabing batas. In the case of Bato, of course, we have the Rome Statute. Sabi po sa Article 59, once the person is arrested, hindi inaasahan ng ICC na isasakay mo siya sa eroplano tapos diretso dadalhin mo siya sa The Hague. In fact, Article 59 is very explicit in saying that that person should be brought before a competent national judicial authority para makita kung tama ba yung warrant at yung mga karapatan niya ay nagagalang. So may judicial process. At the end of the day, kung may gray area nga dito at pinagtatalunan, talagang korte lang ang makaka-resolve niyan, hindi ba? At which I think the court really has to do that kasi medyo magulo yung RA 9851 tsaka Rome Statute Sipin mo sa RA 9851, we can dispense with investigation, isurrender na lang. Pero di ba sa ICC, hindi naman sila pwedeng makialam kapag hindi natin, kapag kaya natin. Kasi di ba complementary lang sila. So anyways, abangan natin kung anong mangyayari dito. Pag-usapan po natin yung sinabi ni Auntie Claire kanina, no, na yung pag-aresta daw kay Bato is pursuant to RA 9851. Again, para sa mga hindi abogado, ito po yung sinasabi ng batas. If you look at Section 17, ang sabi doon, kung may international tribunal that's already conducting investigation and prosecution, our Philippine authority may dispense with the same investigation and prosecution and instead
may surrender or extradite the person to said tribunal. Again in both cases, kung mapansin nyo, ang ginamit po na word ay may. So directory, hindi siya mandatory. Ibig sabihin may option ang gobyerno, may prerogative. Now, assuming for the sake of argument na sabi ng gobyerno, sige, isurrender natin siya, may kulatila dun sa section 17 na nakalagay, subject to applicable extradition laws or treaties. So kung gusto mo siyang i-extradite, you have to go through the usual extradition process. At kung gusto mo naman siyang i-arrestuhin pursuant to a treaty, tignan natin kung ano yung sinasabi nung nasabing batas. In the case of Bato, of course, we have the Rome Statute. Sabi po sa Article 59, once the person is arrested, hindi inaasahan ng ICC na isasakay mo siya sa eroplano tapos diretso dadalhin mo siya sa dahig. In fact, Article 59 is very explicit in saying that that person should be brought before a competent national judicial authority para makita kung tama ba yung warrant at yung mga karapatan niya ay nagagalang. So may judicial process. At the end of the day, kung may gray area nga dito at pinagtatalunan, talagang court lang ang makaka-resolve niyan, hindi ba? At which I think the court really has to do that kasi medyo magulo yung RA 9851 tsaka Rome Statute Sipin mo sa RA 9851, we can dispense with investigation, i-surrender na lang. Pero di ba sa ICC, hindi naman sila pwedeng makialam kapag hindi natin, kapag kaya natin. Kasi di ba complementary lang sila. So anyways, abangan natin kung anong mangyayari rito. Yan mga kababayan. So, pag ginamit po nila itong 9851 na isurrender na lang, ibig sabihin, dapat ang magsusurrender kung sino yung sino yung tao. Kaso hindi yung tao ang may gusto sila So, ibig sabihin mga kababayan, ibig sabihin po yan, talagang kidnap na po, pamimilit po talaga, against your will Sa batas po natin sa Pilipinas, hindi ka po pwedeng i-deprive of liberty. Wala pong kaso si Senator Bato dito Tapos ngayon, huhulihin nila. Anong kaso ni Senator Bato? Yun ang problema nila dito mga kababayan. So kapag pinipilit po talaga nila yan, malaki lang ang ibig sabihin nito. Ibig nang sabihin nito talagang wala silang pakialam sa tunay na batas. Kundi kangaroo na po, MPA na po, ganito po yung MPA, ganito po yung kriminal na korte. Hindi na po ito korte ng mga demokrasyang korte, korte ng maayos na korte na sistema. Wala na po ito sa sistema. Kaya hindi ako magugulat, hindi natin alam Ako mga kababayan, mukhang may balita tayo. Ito, hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Mukhang mukhang may binalita na yata ang Inquirer.net teka nga natin, basahin ko lang ito mga kababayan Hindi ko alam kung gaano ito Inquirer.net ayan Inquirer.net, ayun ko kung nababasa niyo dyan. Hindi ko muna isi-share ngayon mayroon na ngang warrant at lumabas na si Bato ay suddenly hindi raw pwedeng i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba talaga kakampi itong tao na ito? Kung binawas-bawasan niya yung preskon niya, baka may nahuli siya. Former Senator Antonio Trillanes. Sabi niya, I will only act on a legal document. What he is showing is from the ICC. The Philippines withdrew from that court 9 years ago. Therefore, what warrant as is does not have any force and effect in the Philippines. We will respect it if it comes from the Interpol. DILG Secretary John Vic Remulla. Ayan mga kababayan. So si John Vic Remulla na ngayon at saka si Trillanes ang nagbabanggaan. Mabuti naman, kahit papaano, itong si John Vic Remulla, hindi man to abogado, ngayon, medyo mukhang natatauhan na mga kababayan. Kaya pala nung mga nakaraan, may pahiwatig na magbabalik ito ng Cavite. So, alam nyo, magandang senyales ito kasi nandyan ang kanyang kapatid na si Boying Remulla. Di ba? Na nasa ombudsman.
Kaya nakakaamoy ako dito mga kababayan na pag naramdaman nila na kailangan ng maglipat bangka na, mukhang maglilipat bangka na talaga. At itong administrasyon na ito, tuluyan ng makukubkub ng mga dilawan. Ayun, may mga bali-balita tayo mga kababayan na bukod dito kay Trillanes, iba pang mga dilawan mukhang papasok na panibagong mamumuno dito, mga sekretary ni BBM. Saka ko na ano sa inyo mga kababayan kasi mukhang lalabas. Pero yung dating sekretary ni Nunuk Pinoy, mukhang sila na ngayon. At may magbabalik. At ito nga dating sekretary ni Pinoy at itong si Trillanes. Kaya mukhang kukubkubin na. Tuluyan ng bago matapos itong termino ni Marcos Jr., mukhang paghaharian na ito ng kampo nila Kukak, mga kababayan, yung babaeng ahas. Ang tindi ng kamandag ng babaeng ahas. Ano? Grabe, kahit sa Biblia mga kababayan, yung ahas, matindi. Matindi yun, naging dragon yun mga kababayan. So wait and see tayo kung ano ang magiging development. Magtatagumpay kaya sila. Pero sa aking mga kababayan, huwag natin pabayaan si Senator Bato. Ako pupunta rin po ako kagad dyan. Sasamahan po natin si Senator Bato. Huwag natin pabayaan na maano si Senator Bato dyan. Makuha na naman ng madala, makidnap naman papuntang sa ICC. No? Despite na mayroon na pong ganito ang ating korte. Pag hindi pa nila ito kinilala, talagang grabe na mga kababayan. No? Supreme Court na po yan of the Philippines. Okay? So ayan mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito. Magbasa tayo ng inyong mga komentaryo. Ito mga komentaryo ninyo. No? Sabi dito mga kababayan, tingnan muna natin ang inyong mga komentaryo. Magbabasa ako sa mga nakarating dito sa dulo. Para matuwa naman kayo. Needs, magandang gabi po Sir Bimar watching from Cebu. Oy, si John Abinis, naka-interview ko kagabi, nakausap ko si John Abinis ng Cebu, no? Yung pinakulong din dati ni Tory, pinag-initan ni Tory. Watching in Lubugan, Turil, Davao City. Samuel Mercado, Turil. Nakapunta na ba ako sa Turil? Saan ba ang Turil banda? Girunggay Rebecca, good day BMR, watching from Malaysia. Apakabar dyan sa Malaysia. Yan. Terry Makasibanyak sa panonood dito sa channel ng BMR. Ingat kayo dyan BMR, watching from London, United Kingdom, sabi ni Hariras Jula. Good evening Sir BMR, sabi naman Lilit Taguno. Uy, Lilit Taguno, kumusta na po kayo? Long time no si Ma'am Lilit Taguno. Sa Japan nga ba si Ma'am Lilit Taguno? Since yesterday you are a hero instrument in making the country in the right direction out from the hands of corrupt officials. Salute, sabi niya Poblete Beltran ba yun? Paul Beltran. Dan and share idol. Dan like and share. I watch from Pasay. Christy Marquez, uy, taga Pasay ka. Malapit dyan, punta tayo ma'am. Punta rin ako mamaya dyan. Nagpunta kami dyan kahapon. Sana po matapos na ang kasakiman ng Bangag Admin, sabi ni Sally Jimenez. Ingat po kayo lahat dyan, sabi naman ni Kyra Maya Maganda. Ano ba yun? Ikaw na, ano? Don't worry Sir Bato, God is good and God is always with us, essentially in the time of trouble. Sabi ni Natasha Tasa. Go po Senator Bato, laban lang, may awa si Lord. God bless, sabi ni Fatima Datuan. I support to Senator Bato de la Rosa, sabi naman ni Amalia Nimes. Ayan. Ayan po mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At syempre magkita tayo muli sa susunod kagataon, Pilipinas as always. Bye-bye!